ngayong hapon, na po, God with us, na po. Yan din po ang topic ni Pastor Dong yesterday. Mas magfo-focus lang po ako doon sa subtopic niya po, no? Glory of God shines. Amen. So, kung kahapon na no, narinig natin regarding dun sa kagustuhan ni Moses, no po. Alam niyo, masarap po yung ganitong standard ng pagkatao, mga kapatid. Makinggan niyo po itong maigi. Let us focus on the true source o doon sa talagang uh, giver, hindi doon sa ibinibigay. Dito sa tagpo na to, di ba, kahapon, dinidiscuss po ni Pastor Dong na si Moses, ayaw niyang pumayag. Sabi ni Moses, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, huwag niyo na lang po kami dalhin sa lupang pangako. Amen? Alam niyo, napakasarap mapakinggan sa isang anak. No po? Na hindi pala yung gusto mong ibigay ang gusto nila. Parte lang yon. Pero ang mas gusto nila ay yung makasama ka bilang magulang nila. Amen? Napaka sa akin yung nagrema, yun ang nagrema ng pinagtinuro kahapon. Ano po? Mas mahalaga pang tingnan, no? Pahalagahan yung relasyon mo sa ama kaysa dun sa regalo ng ama sa'yo. No? Naalala niyo si Solomon, hindi siya humingi ng bagay sa ama. Pero sabi ng Panginoon, dahil hindi mo hiningi ang mga bagay na ito o patayin ko ang mga kalaban mo, ibibigay ko lahat sa iyo. At the end of the day, ibibigay lahat sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ano po, let His glory shine. Meron po tayo pwedeng gawin bilang mga anak ng Diyos. Pakita natin sa mundo kung paano magliliwanag ang kabanalan at kaluwalhatian ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ulitin ko po, may magagawa po tayo upang maipakita natin sa sanlibutan ang kadakilaan at kaluwalhatian, no po, ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Tandaan natin, we are we are made according to His image and likeness. No po? May kapangyarihang ibinigay sa atin. Ayan ay pagmamahal, kapangyarihan, at katinuan o uh, tamang pag-iisip. No po? Sabi yan sa 2 Timothy. No po? So ngayon po mga kapatid, samahan niyo po ako. No po? Sama-sama po tayo pag-aralan natin ang salita ng Panginoon sa gabi tuloy sa tanghaling ito, no po. Yan. Yan. Please ano na lang po, paki-share na lang po. As request po ng share. Yan. So ngayon, mga kapatid, ang ating pong mga sino pa ba ang dapat nating ano? Yan, ito pa isa, no? Welcome, no? Welcome back kay sa bunsong hindi pala bunso, ano? Pangalawa sa bunso. Ayan. Welcome back, Obadiah, no? Kampoy. Kanina po siya dumating. Anak po yan ni Pastor Dong at Pastor May. Po. At maraming salamat. Maraming salamat po. Ayan. Aha. Oo. Ngayon, grabe, no? Napakabuti ng Panginoon sa mga batang ito. Sa kadahilanan, alam niyo mga kapatid, kaya mahalaga mga nakikinig po ng mga magulang, mahalaga po na maunawaan natin na ang ating pagsunod ay mahalaga sa Panginoon. Dahil ang ating pagsunod ay may kinalaman po sa kinabukasan ng ating mga anak. Pagsunod sa ating Diyos, ano po, ay may kinalaman sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating mga susunod na henerasyon. At sa ating pagsunod, makikita niyo po diyan na hindi lamang pala ang anak natin ang pinoprotektahan natin o binibless. Dahil tayo ay natutong sumunod, no po. Pinapayagan ng Panginoon na tayo'y magamit. Po, tayo'y magamit. No po, magkaroon tayo ng pagkakataong maging exceptional. Pag sinabing exceptional, mga kapatid, no po, ikaw ay extraordinary. No po, ikaw ay incomparable. Why? Mahalaga po kasi na maramdaman natin at matutunan natin kung paano sumunod
with excellent spirit. Katulad ni Daniel. No po. Kung maalala niyo si Daniel, no po, sa 2 Samuel, di po ba? Ipinakita doon ni Daniel na kahit siya ay lingkod ng mga hari na hindi mananampalataya. No po, no? Sa Daniel 3, makikita niyo po na hindi po siya, no? Hindi po siya nagpa-contaminate, no? Hindi po siya na-contaminate ng sistema na kanyang ginagalawan. Amen po ba? Praise God. At yan, salamat po. Yan. Amen. So yan, ako po'y magse-share na. Okay po. Yan, ating pong pag-uusapan sa hapong ito. God with us. No? How do you like, mga kapatid, no po, may isang bagay po akong nais ipaalala sa atin. Mula bata naririnig na natin yung God, 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 yung Diyos. Di po ba? Kaya dumating tayo sa point na parang hindi na po natin gaanong nararamdaman yung Diyos, yung pagka-Diyos ng Diyos. Kasi may familiarity na tayo sa Kanya. Amen? Ito yung mga pagkakataon. Everyday na nakikinig po kayo sa programang ito, sa Daily Life Sharing. Ito yung pagkakataon na ipinapaalala po sa atin na ang pagka-Diyos ng Diyos ay mahalaga po sa atin. Ang Diyos, pag nawala ang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao, pag nawala ang Diyos, sabi sa John 15, verse 1 to 5, na po, walang magagawa ang tao kung wala ang Diyos sa kanya. Kung minsan kailangan nating ma-rock bottom, kung minsan kailangan nating masira ang kabuhayan, kung minsan kailangan masira ang relasyon, kailangan masakripisyo ang tao bago tayo matuto. Tama po ba? Ang tao kailangan maranasan ang sakit. Yung sakit na kayang magpatigil sa kanya. Sakit na kayang magpahinto sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Amen? At doon po makukuha, doon po mapapabaling ang kanyang atensyon. Kailangan ko pala ng Diyos. Ano po? At doon ka matututo na bumalik sa kanyang presensya. Lord, hanapin mo siya. Hinahanap mo ang ating Panginoon. Hinahanap mo ang presensya ng Diyos. Doon mo rin maintindihan na ang buhay mo na walang Diyos ay baliwala. Meron ka mang mga katagumpayan, saglit lang to, panandalian lang to mga kapatid. At ang higit sa lahat mga kapatid, pag hinayaan po natin ang Diyos ay sumaatin at tayo samahan ng Panginoon sa ating mga buhay, in our life, we will understand that God can use us, no po, pakita ang glory ng Panginoon sa mga tao. That the glory of God shines in our lives. Amen? So, sa hapong ito, no po, bago po ako mag-umpisa, tayo manalangin, magpasalamat, humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Father God, kami po nananalangin sa hapong ito, dumudulo. We come to you with a humble heart, spirit, O Lord, that we pray that you would guide us and lead us, O Lord, all throughout this program, that you would protect all the signals, that you would give peace and focus to everybody that's listening right now. That it is about your glory. It is about your presence in our life and how you change man's life. O Lord, may your presence only be glorified and be worshipped in this afternoon. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. So, yan. Okay. Ayun po Okay, basahin natin yung ating anchor verse. No po? Deuteronomy 30 verse 16. Po. Yan. Sabi po dito, in that I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways, to keep his commandments,
His statutes and his judgment, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. No, Deuteronomy 30:16. Alam niyo po, ang Panginoon, pag nakipag-usap sa kanyang propeta, when he talked to his prophet, his promises is not for the present. He's not, the promises is not to the one who's speaking to, but to the next generation of that man, of that people he's talking to. Because our God is a generational God. Kaya nga, kung mapapansin nyo, even the lineage of the Christians, they have been long na along the history, kung sino-sinong kingdom or nations want, no, to destroy Christians, na mawala na yung lahi ng mga Kristiyano. Okay po? And I'm talking about the true believers. Okay po? The true believers who really kept and take heed, no po? And they take stand the principles, the word our Lord Jesus Christ left, no po? Itinago talaga. Pinag-ingatan talaga ng Panginoon. Kaya po may Bible tayong ine-enjoy ngayon. Dahil may mga taong nagsakripisyo. Ipinakita ng mga taong ito that the glory of God shines in their life. May mga heroes of faith that never minds the tribulations, the pains, the physical afflictions, as long as they can protect the word and obey the God, the author of our salvation. Amen? So, introduction. No? Gagamitin ko pong introduction ay yung text na ginamit ni Pastor Dong yesterday. Nung nakikipag-usap ang Diyos kay Moses at si Moses sa ating Panginoon. No? Sa Exodus 33:15-16. Then he said to him, "If your presence does not go with us, do not bring us from here." Kung hindi mo rin lang kami sasamahan, aking Diyos, huwag niyo na po kaming dalhin doon. Huwag niyo na po kami tanggalin dito. From that sentence, mga kapatid, I want you to get a deep message of this verse. Magkaroon tayo ng mataas na paggalang, honor sa ating Diyos. Dahil habang natututo tayong gumalang, kumilala, kilanlin ang pagka-Diyos ng ating Diyos, dakilain ang pangalan niya, igalang siya bilang Ama, makikita niyo po na aayos ang ating relasyon sa ating mga relationship dito sa lupa. The vertical relationship, okay, will set the horizontal relationship. As long as you don't have the real relationship with our Lord Jesus Christ, it's very hard to have a sustaining, lifelong, legacy relationship na maiiwan natin sa susunod na henerasyon. Katulad ng nabanggit ko last time, what we have now in this generation is virtual relations. Everything is virtual. Alam niyo po, walang alternative dun sa actual relationship. And when I say actual, in this context, what I'm saying is not just the physical, but you have to move it upward, accelerate it one more higher from the physical to spiritual relationship. And that spirit relationship can be honed, can be empowered, can be developed first by your humble heart, by your repenting heart. That you know inside of you, inside your inner man, you need God. Kailangan mo ng Panginoon sa buhay. Kaya sabi dito ni Moses, if your presence
Kaninong presence? Sa ating Panginoon. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Huwag mo na kaming tanggalin dito. Verse 16 ng Exodus 33. For how then will it be known? Paano malalaman ng tao na totoong kami pinadala mo? That people have found grace in your sight. Na kami ay nagkaroon. Kami biyaya mo, kami padala mo sa kanila. Except, tingnan mo ha, kapatid, the relationship of Moses to God is the relationship we need to hone in our relationship with our parents, with our children. Turo natin sa ating mga anak na ganito dapat ang relasyon sa kanilang mga magulang. Na mas pinapahalagahan natin yung relasyon natin doon sa provider kaysa doon sa provision. Ulitin ko po. Ituro natin sa ating mga anak na mas, ano ba, pag-ingatan, i-develop, po, i-hone natin yung relationship mo doon sa provider mo, which is God, the author and the finisher of your faith, kaysa dun sa provision. You have to work out your relationship to your provider, not to the provision. Kasi yung provision, mauubos yan. Tama po ba? Mauubos po ang provision. Pero yung provider, yung source, hindi po yan pwedeng maubos dahil siya ang pinakang source mo. Praise God. Amen. Hallelujah. Okay po? Okay? So, ihanda niyo po ang inyong mga sarili. Po. Sabi dito ni Moses, except you go with us. Gustong ma-assure ni Moses na mapakita through the grace of God sa kaluwalhatian ng Panginoon na sila'y kakaibang nasyon. No, sa English, eto mababasa nyo, so we shall be separate. Ang ang ginamit na salita ay separate, no? Kumbaga sa isang category, gusto ko maipakita sa kanila, O Diyos, na kami padala ng isang maharlika, kami padala ng Diyos. Kaya separate, naiibang nasyon sila. Your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Anong ibig sabihin? That we are the chosen people of God. Yung ibig sabihin ng that we shall be separate, na kami yung chosen people ng mo, Panginoon. Kami yung pinili mong tao. Praise God. Ganun kahalaga mga kapatid, that we have to understand and give importance our relationship to our God the Father. And I'm praying, no, that relationship will slide down. I mean, will go down, will pass through generation to generation na hindi kinakalimutan ang honor, ang pagmamahal sa ating mga magulang at sa ating ninuno. Okay? Even sa pakikinig, sabi in the last days, people will be lovers of themselves. Opo. People will be lovers of themselves. Disrespectful to their parents. Walang isang salita. Marami pa. Opo. So, before I continue, let me just say hi sa ating pong mga nakikinig. Ano po? First, kay Ate Evelyn. Ano po? Magandang hapon, Ate Evelyn. Bue. Ano po? Sa ating mga member po yan ng The Hub of Christ. Ate Minnie Estrada. Ano po? Kay Ate Flor. Ano po? Wow. And then, kay Sister Angie, Sister Ninang Angie. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre, welcome back po ba, pamangkin, ano? And then, kay, sino pa ba? Ate Minnie. Ayan, magandang hapon po sa kanilang lahat. And then, si Ate Digna, Pinili, Rakuya. And si Kuya Gerald Digna Rakuya. Wow. No? Praise God, praise God, praise God. Pagpalain kayong from ano yan, from London, sila Ate Digna at si Kuya Gerald. Amen. So, patuloy lang po tayo, no po. Okay? So, His glory shines in man's life.
Okay? Bakit? Tandaan natin, we are ambassadors of Christ. Amen? At bilang ambassador ng ating Panginoon, para tayong representative, para po tayong congressman, no? Nire-represent natin ang ating Panginoon sa mga tao. Whatever life we have, however we live our life, whatever life ang ating pong pinapahalagan, that reflects your faith. Kasi tayo po'y padala ng ating Panginoon. Na po, kanina, ang gusto nating ma-restore ay yung glory ng Panginoon sa ating mga buhay by restoring the proper relationship with God. Amen po ba? Tama po ba? Proper relationship with God. That's the vertical relationship. At pag tinignan niyo yan, vertical and horizontal, anong itsura? The cross. Na po? Ibig sabihin, hindi lang po, hindi maitatama ang ating horizontal relationship, meaning ang ating mga relasyon sa mga tao, kung hindi tama ang ating relationship sa ating Diyos, the vertical relationship. At hindi mo maunawaan ano ang dahilan bakit ginawa kang ambassador. You are not saved to become an ambassador, just an ambassador, just to be saved. Na masasabi mo sa sarili mo, pastor, saved na ako, okay na ako. Hindi po. You are saved because God has a purpose. At lahat tayo, pag tayo po'y naligtas, no po, kailangan nating maunawaan na tayo po'y itinalaga, no po, tayo po ay ambassador ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, ikaw ay ambassador. Ikaw ay representante ng Panginoon sa mundong ito. Ulitin ko. Nung ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, okay po, nilinis ka sa iyong mga kasalanan, okay po, binigyan ka ng panibagong buhay. We are all ambassadors of Christ. In a sense na ikaw po ang nagre-representa sa Diyos sa mundong ito. Kaya kung ano ang iyong gawi, ano yung kilos, anong buhay mo, it reflects. No? Masasabi anong klaseng tao ka. Amen po? So, let His glory shines, mga kapatid. At ang tanong, paano ko mapapaliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa aking buhay? Amen? Pastor, sabi mo, ambassador ako. Tapos, let the glory shine. Paano ko gagawin yun? Eh, ang karaniwang tao lang po ako. Amen? So, the question is, how? So, may tatlo po akong pinipresent na idea sa inyo. Ano po? Okay po. First, to let the glory of God shines in man's life, man should go back loving His truth. Kailangan pong matutunan ng taong mahalin ang katotohanan. Okay po? Na kay Hesus Kristo. Number 2, lumakad sa kanyang gawi. Okay? Yung ways of the Lord. And mamuhay ng may pagsunod. Living in obedience. Okay po? So ito po yung ating pagninilay-nilayan ngayon sa hapong ito. Ano po? Loving His truth. Tingnan niyo po ito. No? Sabi po sa 1 Timothy 1:5. Tingnan niyo po. Loving His truth. Now, the purpose of the commandment is love from a pure heart. Alam niyo po, ang issue ng buong mundo, bakit magulo, bakit merong hindi pagkakasundo, it's not about the geographical o the territorial issue. Talaga, Pastor? Yes. Because there is something in man's heart na nailagay ng kalaban, na nailagay ng devil, that what sparks them na pag-awayan nila ang teritoryo na dapat ay, kung makikita niyo po ang katotohanan, we are steward of the Lord. The Lord give us rulership. The Lord give us stewardship. But the Lord didn't give us the ownership. Tao lang po kasi ang nagpauso niyan. The origin of private property.
'Pag nabasa niyo po 'yun, yung The Origin of Private Property, well, siguro kahit naman may private property kung may maayos na puso. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, yung purpose of the commandment is love from, sabihin niyo po, pure heart. Na po, pure heart. From a good conscience and from a sincere faith. Kanino ba talaga nakatuon ang iyong pagtitiwala? Alam niyo po kasi yung pagiging pure ng puso, mate-trace mo kung kanino siya nagbibigay ng pagtitiwala. 'Pag ang pinagtitiwalaan ng kanyang puso ay tao, dahil ang tao ay ah, sabihin nating not pure, ano po, because of our sins, of course, 'di po ba? The faith will be also unpure. Okey po? Ibig sabihin, the fruit will speak of its tree. Masasabi mo na ang nangyayari ay mabuti kung ang pinanggalingan niyan mabuti, ano po? Nga lamang ang tao takot po diyan, at ang tao mabilis ma-offend 'pag sinasabi mo yung consequences ng ginagawa mo. Bigyan ko kayo ng example. 'Di po ba sa Proverbs 29 verse 1, anong sabi? Ano po, sa Tagalog na lang po ha. Sabi po, kung ang isang tao ay paulit-ulit mo ng pinagsasabihan at hindi siya nakikinig, tumigas na ang kanyang leeg. 'Di ba sabi? He will experience sudden destruction without remedy. 'Pag narinig ng taong kausap mo yung, ay, 'pag hindi na nakinig yan, ang sabi ng Biblia, sudden destruction. Yang tao na yan ay madi-destroy without remedy. Anong sasagot ng mundo sa'yo? Why are you cursing? Ba't ka na nagsusumpa? Hindi po sumpa yun, kapatid. Ang tao kailangang marinig ang aktuwal na consequences ng kanyang kasalanan. 'Pag sumunod siya, well and good for him. 'Pag patuloy niyang nilabanan ang salita ng Panginoon, be ready for the consequence. Bakit kaya ang tao gano'n, mga kapatid, 'no? Tulungan niyo ako. Bakit kaya po ang tao, na po, 'pag tinatamaan yung kanyang maling ginagawa, ang galing niyang buweltahan yung tao na nagko-correct sa kanya. Kaya po nahihirapan ang mundo na magkasundo-sundo. Dahil ang mga puso po natin ay contaminated, 'no? The heart of the matter, the the heart of the problem, sorry, the heart of the problem is the problem of the heart. Na po, ang puso ng problema ay ang problema sa puso. Maraming tao natuto lang, pero hindi nila narating ang katotohanan. Amen? Ever learning, but has not come to the knowledge of the truth. Amen? Sabi niya sa Second Timothy 3 verse 7, no? Sinabi po ito do sa mga kababaihan, na po, na maingay, makukulit sa loob ng church. Amen? Pero applicable 'to sa lahat. Dahil ang tao natututo nga, tumataas lang ang pinag-aralan, pero hindi natatagpuan ang katotohanan. Uulitin ko, ang tao natututo, ever learning. Sabi yan sa Biblia, sabi po sa 2 Timothy 3:7, ano po, ang tao natututo, nagkakaroon ng mga bagong impormasyon, bumibilis mag-isip, na-e-equip ng mga bagong technology. Ngayon, AI, ano po, artificial intelligence. Okay po? Na pwede mong sabihin na lang, research for me about Philippine history. Sasabihin niya sa'yo. Yan yung artificial intelligence. Okay?
Maganda kung tama yung naririnig mo lahat. Paano malalamang tama ang naririnig mo kung wala kang tamang pundasyon? Alam niyo po, hindi naman natin alam lahat. Pero 'pag ikaw ay ni the indwelling of the Holy Spirit is in you, ano po, based on the Bible, based on the teachings of the Bible, He will teach you all things. Sabi po sa John 14:26. Ano po? Sabi sa John 14:26, I will send you a comforter which is the Holy Ghost. And He will teach you all things. But the problem of this generation, no? Kasama po tayo dito. At yung next generation, bumaba na po ng bumaba ang ating pagmamahal sa katotohanan. Kaya ang ating lunas po dyan, itong dalawang nasa baba. Seek the Word of God. Kasi doon lamang mabubuo ang iyong pananampalataya. Doon mabubuo ang pag-iisip mo na may kaayusan. Sabi po sa Romans 10:17, ano po? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. At pag bumaba po kayo dyan, pag binasa nyo yan, yung Romans 10:17, ano po? Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ang tao kailangan po talagang mapaling ang appetite pabalik sa Panginoon. Ganun na lamang ang pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili. Pero alam natin na 'pag ang tao ay walang Diyos at walang kinikilalang Diyos, walang pinagpapasakupang Diyos, ang kanyang katagumpayan ay pansamantala lang. Tandaan niyo po itong sinasabi ko. Kung tatanggalin po natin sa buhay natin, sa equation natin, ang Panginoon, tandaan niyo po ito, ano po, tandaan niyo po ito, be ready to back to zero. Okey po? Kaya nga po may mga tao, mga kapatid, may mga tao at hinahamon po tayong lahat para maging ganitong tao tayo. Yung sa Romans 10, baba kayo ng konti, 14. Okay po? Kung yan ay Romans 10:17, sinasabi diyan, 'di po ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa Romans 10:14, bababa kayo ng ilang verse. Sinasabi diyan na po, paano nila malalaman, paniniwalaan ang hindi nila kilala? At papaano nila makikilala kung walang nagpapakilala sa kanila? At paano nila matututunan kung walang naghahayag ng salita ng Diyos? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, kayo'y naligtas, tayong lahat ay naligtas. May panahon na tayo makikinig, may panahon na tayo mismo ang hahayo, may panahon na tayo mismo ang mag-aalaga sa ating mga hayop, sa ating mga tupa. Ganyan po dapat ang buhay Kristiyano. Ganyan niyo po maipakikita kung papaanong magliliwanag ang kaluwalhatian. The glory of God shines in your life. Na may mga taong nabubuo dahil po sa ating mga buhay na nagpapagamit tayo sa Diyos. May mga taong nasasagip, magpakamatay, magpakalulong sa droga, magpakalulong sa alak, dahil may mga tao pong nagmamalasakit. Tanong ko po, kung wala po bang nagmalasakit sa atin, mapupunta po ba tayo sa ating sitwasyon ngayon? Ako, personally, kung walang nagmalasakit sa akin, walang naglakas ng loob, kahit ako'y bastos at piloso pong kausap, ay hindi niyo po ako kaharap ngayon. Hindi po ako gagamitin ng Panginoon. Meron po kasing naglakas loob, mga kapatid. May nagmalasakit. Nangibabaw ang pagmamahal ng Diyos sa buhay nila nung time na lumapit po sila sa akin. Nung panahong ako'y hindi kaibig-ibig. Ah, nung ako'y panahong nagwawalwal ng aking buhay. Ah, kaya po, ang number one is loving His truth. Kasi kahit po ika'y nagpapakitang tao, sabihin natin, okay, sumisimba po tayo, etc. Pero hindi mo naman nalalaman at minamahal ang katotohanan, balewala pong lahat yan. Kaya alam niyo po mga magulang, kung meron po mga magulang na nakikinig ngayon, alam niyo po,
Ano ang dapat natin ipanalangin sa ating mga anak? Hindi yung mataas na grade, okey? Merong mas una kang dapat ipanalangin. Hindi ang mataas na grade, okey po? Hindi ang magandang trabaho pagka-graduate, okey? Hindi yung mag-abroad sila pagkatapos sila maka-graduate, hindi po yun. Ipanalangin natin yung long term nilang pakikinabangan, yung lifelong nilang pakikinabangan. Ano yun? Pagdating sa Colossians 1:9, 'pag binasa niyo po yan, 'no? May they have the knowledge of His will, number one, knowledge of His will. Kaalaman sa layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Para hindi po sila naglalakad ng parang zombie na walang purpose. Yan ang unang kailangan po nating maunawaan, na malaman nila the knowledge of God's will in their life. Spiritual wisdom and understanding. Yan ang kailangan natin ipanalangin sa ating mga anak, na malaman nila. No, kaya nga po mapapansin niyo kahit ang mga anak natin matatalino, pero dahil kulang sa salita ng Panginoon, sumisemplang. Mas pinapaunlakan yung tawag ng mundo kaysa sa pag-aayos ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya. Kasi ang salita ng Panginoon, tandaan niyo po, ito'y manual of life, instruction to be obeyed. 'Pag ikaw ay nag-ooperate ng makina at meron kang hindi sinunod na operation, either masira mo yung makina, okey po, pero mostly hindi nasisira. Ang nangyayari po, napapahamak yung tao. Okey po, mga kapatid? So, iyan po ang dapat mangyari. Number one, loving His truth. Okey po? Ibalik natin ang pagmamahal sa katotohanan na nanggagaling sa Diyos. Kasi sabi sa John 14:6, 'di ba? I am the way, the truth, and the life. Balik tayo sa ating Panginoon. Amen? Walking His ways, number two. Excuse me lang po. Ito yung ating main verse. Walking His ways. Lumakad sa kanyang gawi. Ibig sabihin, gagayahin natin yung lakad ng Panginoon. Gagayahin natin yung kanyang iginagawit, ikinikilos. Amen? Walking His ways, Deuteronomy 30 verse 16. Babasahin ko po muna. In that I command you today to love the Lord your God, to walk to walk in His ways, and to keep His commandments, His statute, His judgment, that you may live and multiply. May reward, di po ba? And the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Sa New Testament, may ganyan po bang statement? Meron din di ba? Yung sa Ephesians 2, sa Ephesians 6 verse 1 and 2. Di ba? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, for this is the commandment, this is the first commandment with a promise, that your life will be long and you will be blessed. Ang inyong buhay ay lalawig at hahaba, that you may live and multiply. At ang unang palatandaan ng Panginoon pag tayo ibe-bless is land. Okay po? Malalaman mo na bine-bless. Kaya mapapansin niyo po mga churches natin, the Hub of Christ, even yung mga connected churches natin, Levites of Christ, the recent generation from Nueva Ecija, hindi niyo po ba napansin? Pag ibe-bless talaga ang gawain ang church, ang una pong ibibigay ay land. That's one of the signs that God will bless. Amen po, kapatid? Praise God. Hallelujah. Sabi ni Sister Angie, Sister Ninang Angie, mithiin po talaga natin ang ating buhay, ang laging kasama ang presence ng Lord. Amen? Amen po? Hallelujah. Yan, nandiyan na rin po sila Kuya Bonnie and Sister Rose, no? Si El Capitan. El Capitan Bonnie Socias, no po? And si Sister Doctora Rose. Ayan. Amen. Sino po? Amen. Sabi ulit ni Sister Angie, amen. We are all ambassadors of Christ, representative of Church, of Christ on earth. Kung sarili lang natin, hindi po talaga natin kaya.
Kaya kailangan natin ang presence niya dahil siya ang magbibigay ng lakas sa atin. Amen. Nakita niyo po yung reasoning, ano po, yung ginagawa ng Diyos. Pero alam niyo po, ang end result nitong mga ginagawa ng Diyos sa atin, yung buhay natin po ay nagagamit upang maipakita sa mundo na, hey, may pag-asa, may liwanag dito, may katotohanan ng Diyos. There is truth in God. There's hope in God. There is new season in God. Amen? Ganyan po yun mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga komento nyo. Ayan, si Kuya Rizal, nandiyan na rin po. Amen? Si Ate Judeline Alunday, magandang hapon din po sa inyo. No, sila from Bulog, Cagayan. Ano po? Razel and John Chua, magandang hapon po sa inyo. Amen? Okay? Ayun lang po. Ayan, si Ate Josephine from Calamba. Ano po? Congratulations sa ating outreach dyan sa Calamba. Ano po? Meron na po silang Sunday worship. Amen? Praise God. Palago ng palago at ang mga tao po'y tumatayo. No? Rise up. Di ba? Sabi sa John 3, no? Rise up and walk. Amen? Amen. Salamat po sa grasya ng Diyos. Ako'y kanyang inapo. May taong ginamit. May gagamitin po talaga tao. May sent, no? Sent man. Opo. And then doon mo ngayon makikilala ang yung set man. Amen. May papadalang tao. No po? May papadalang tao upang tayo makakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan, si Kuya Larry Bautista. Okay po. Amen. So ngayon ito po. Walking in His ways. Paano ka ba lalakad sa kanyang mga kaparaanan? Sabi, diyan, andito na rin po sa verse. Sabi, para ka makalakad sa kanyang kaparaanan, sa paraan ng ating Panginoong Hesus, love the Lord your God. Mahalin daw po natin ang Diyos na ating Panginoon. Yung pong salitang love, okay po, sa panahon po ngayon ay nabibigyan ng iba't ibang mga meaning. For example, may hawak po akong sabihin na natin na ito ay branded na ballpen. Okay po? Tayong mga tao, pag branded ang ating damit, pag sinabi natin branded, in short, mamahalin. Okay po? Gustong-gusto natin ipagmalaki. Gustong-gusto natin ipakita sa tao na tayo may ganito. Tama po ba? Amen? Pero let me remind you about the meaning of love. Marami sa atin, I love this phone. I love this pen. I love this shirt. Love ba talaga yon? O want? I want this phone. I want this pen. I want this shirt. Kasi alam niyo po kung bakit, mga kapatid? Hindi po pwedeng makipagrelasyon ng tao sa bagay. Kaya inapplicable po na mahalin ang bagay. Amen? At kahit nga po minsan sa tao, pag alam ng Diyos, nasusuway lang ang tao. Eto, pag-isipan niyo po. Bakit kaya po hindi sinabi ng Diyos na love your parents? Ang sabi, honor your parents. Sige po, isipin po natin. Bakit po sinabing honor your parents in the Lord? Oh, yeah, honor your parents for this is right. No? Obey your parents in the Lord. Bakit po kaya? Bakit hindi sinabing love your parents? Alam niyo po, dapat nating maunawaan mga magulang. Alam ng Diyos na ang mga magulang ay kinakapos. Kahapon, diniscuss po yan. Nabanggit ni Pastor May, nabanggit ni Pastor Dong. Tayo po'y kinakapos. At yan pong pagkakapos natin, kung minsan, ang tingin po ng tao sa atin ay kalaban. Ang tingin sa atin ay, sabihin na natin, ano bang tawag doon? Kasuklam-suklam. Ayan. Ang lalim ng Tagalog. Ni Pastor, ha? Di po ba?
Pero sinabi na love your enemy. Alam niyo po kung bakit? Ito po kasi yung image ng Panginoon. Okay po? This is the image of God. Okay po? Pagka, tandaan niyo po ito ha, pag ang sinabi ng Panginoon ay kamay ng Panginoon. Kahapon binanggit po ito ni Pastor, salamat sa Diyos, natatandaan pa natin. Sabi ni Pastor Dong, pag sinabi pong ang kamay ng Diyos ay nandyan, provision po yun. Okay po? Provision. Ang kamay ng Diyos ay nandyan. Abutin mo po sila, Panginoon, provision yun. Okay po? Pag sinabi natin pong the face of God, ano po? The face of God, it's holiness. Amen? Mga kapatid, itong mga bagay na ito, itong pagmamahal, itong holiness, itong provision, sa ngayon po, kung mapapansin nyo, pababa, ng pababa, ng pababa, ng pababa ang pagtingin ng tao. Hindi nyo po ba napapansin ang mga, no, mabilis natin may example, for example, no, ah, isang tao, may kailangan siya. Pag nakuha niya na yun, after quite some time, okay na yun, wala na. Limot niya na. Wala po yung totoong indebtedness o yung sabihin natin pagpapasalamat. Okay po? Ang Panginoon, mga kapatid, kahit siya'y Diyos, sabi sa Biblia, equally. Ano po? Palagi niya pong ibinibigay ang honor sa kanyang Ama, sa God the Father. At hanggang sa kahuli-hulihang tibok ng kanyang puso. Ano ang sabi niya? Sa iyo, Ama, I command my spirit. At yun ay huling sinabi niya salita at siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pagiging honorable, pagbibigay ng honor sa kanyang Ama sa langit. Sana po, ako'y namamanig sa inyong mga puso. Kung makikita lang natin ang naging pamumuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo, this is a perfect model for a child kung paano niya igagalang, mamahalin, bibigyan ng honor ang kanyang magulang. At ito nga po pinag-uusapan natin. Ito yung mahalaga na tayo magkaroon ng pagbabalik ng honor o sabihin natin honoring. Una, sa mga nagsinop sa ating mga buhay. Sino po nagsinop sa ating mga buhay? Ating mga senior pastors. Huwag po natin silang laktawan. Huwag po natin silang, ano ba tawag doon? Ah, hindi bypassin, pero lagpasan niya. Huwag natin lagpasan. Ano po? Kung wala pong pinadalang magsisinop sa atin, tandaan niyo po. Kung wala pong ipinadalang magsisinop po sa atin na bago ang buhay natin, naging maayos ang relasyon nating mga mag-asawa, mga anak natin na nasinop, pag tayo po'y maginhawa na ang buhay, mga kapatid, ibalik po natin ang biyaya at grasya na ating natanggap. Magkaroon po tayo ng honoring sa ating pong mga magulang sa pananampalataya. Ano po? Yan po yung tama. Pag po yan ay nakikita ng ating mga anak, you're setting a model for them. Nagseset ka kung paano ka. Katulad ko po, ako wala na po akong tatay. Nanay ko nasa Laguna. So, ano yung magandang makita ng aking mga anak? Makita ng aking mga anak na ako'y may taong pinagpapasakupan, yun ang aking pastor. Taong pinakikinggan pag ako'y may kailangang pagdesisyonan. Na po, na tao na pinagkukunan po ng lakas pag kaming mag-asawa nanghihina. Mga kapatid, huwag po natin lagpasan ang ating mga magulang sa pananampalataya. Walang pinagkaiba po yan sa batang pinag-aral. Nung pinag-aral at nagkaroon ng trabaho, nakalimutan ng magulang nung siya'y kumikita. Sa atin po, huwag po natin gawin yan. Lakaran po natin yung nilakaran ng ating Panginoong Yesus. Na sa kahuli-huli ang sandali ng kanyang buhay, ang honor, ang pagsunod sa kanyang Diyos, sa Diyos Ama, ang ipinakita niya sa atin. Amen? Keep
I-keep natin yung commandment ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Maraming salamat. Amen? And last, number 3, living in obedience. Alam po ba natin na ang belief, yun daw pong hindi pagtitiwala o hindi paniniwala, ay forma ng isang hindi pagsunod. Unbelief, form of disobedience. Sabi sa Matthew 13:58, na po, now he did not do many mighty works there because of their unbelief. Ito po yung kinukwento rin kahapon ni Pastor sa Judea. Ano po? Hindi nag-perform ng miracle si Jesus Christ sa Judea dahil alam niya na hindi nananampalataya at hindi naniniwala ang mga tao doon. Mga kapatid, you want to experience miracle? You want to experience change in your life? You want to experience the glory of the Lord? I-load mo talaga sa Panginoon. Ibalik ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Wala pang imposible sa Diyos. Sabi sa unang Juan 1:9, kung inyong ihahayag ang inyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na kayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng inyong karumihan. Narinig nyo ang katuroang ito, not because gusto lang kayong humingi ng tawad. Hindi. Sabi nga kanina, di ba? It all boils down from a pure heart. Matuturing mo ba na pure ang puso kung wala kang kakayanang humingi ng tawad? No. Matuturing mo ba na puro ang puso kung hindi mo kayang magpatawad? No. Matuturing mo ba na puro ang puso kung hindi mo kayang bigyan ng honor ang mga taong nagsinop sa iyong buhay? Living in obedience. Matuto po tayong sumunod. Sa mga nakakapakinig, sa mga manggagawa ng church, sa mga leaders ng church, sa mga fellow pastors. Ready? Paano po natin sasabihin na tayo naglilingkod at talagang sumusunod kung ang puso natin ay may katigasan pa rin sa pagpapatawad? Nakikipagkasundo na sa iyo ang kaibigan mo, ayaw mo pa rin, tapos sasabihin mo manggagawa ka ng Diyos? Huwag mo pong antayin na ang Diyos ang tumapik sa iyo. Tama na ang kanyang salita. Amen? Living in obedience. Living in obedience. Amen po? Mahirap po magsabi na na tayo po'y lingkod ng Diyos pero hindi natin kaya magpatawad o makipagkasundo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran na nagkaroon po tayo ng konting, sabihin natin, o malaki na hindi pagkakasundo. Sa harap ng Panginoon, mga kapatid, isa lang po yan, pakikipagkasundo. Wala pong malaki o maliit. Ganon din sa kasalanan. Walang malaki, walang maliit. Kasalanan pa rin yan. Hindi nyo po pwedeng lagyan ng degree na, Pastor, kasi ang laki-laki talaga ng kasalanan sa akin. Opo. Hindi po ba natin naaalala nung tayo pinatawad ng Diyos? Maliit lang ba ang ating kasalanan? Ha? Pero ano sabi? Sa biyaya ng Diyos. It is by grace that are ye saved. Tayo'y nangaligtas sa biyaya ng Panginoon. Bunga ng ating pananampalataya. Pero bago muna ibigay ang iyong pananampalataya, anong meron? Ang grasya ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos. Tandaan niyo po palagi yan. Tayo po, kahit matagal na tayong mga Kristiyano, may ganyan pa rin tayong ugali. Para bang pag sa'yo gumawa ng kasalanan, para bang ang laki-laki ng kasalanan. Pero pag ikaw ang may kasalanan, parang gusto mo patawarin ka kagad. Pero ang bottom line po niyan, mga kapatid, the bottom line is this. Can you ask forgiveness? Can you give forgiveness? Karamihan po ng mga tao na mayroong hindi maayos na pamumuhay at nakakaranas ng cycle of defeat. Ulitin ko po. Okay?
Kapag ika'y nakakaranas ng continuous defeat o sabihin nating cycle, pabalik-balik na pagkatalo, pabalik-balik na pagkakamali, no? The spirit of error. Kasi po, merong hold ang kalaban sa atin. At ang number one na hold ng kalaban, unforgiveness. At mga kasalanan na hindi mo inihingi ng tawad. In short, kasalanan. Amen? Paano ka makakasunod? Paano ka makakapamuhay ng may pagsunod? Kung meron ka pang panuksukan dyan sa puso. Mga kapatid, sa oras na ito, I believe, may mga taong hinihipo sa inyo upang humingi ng tawad at magpatawad. Huwag po kayong dalawang isip. Hindi po nababawasan ang pagkatao natin kung tayo hihingi ng tawad. Bagkus ang kaluwalhatian ng Diyos ay inyong mararanasan at magagamit ng ating Panginoon ang iyong buhay upang ang kanyang kaluwalhatian ay maranasan ng mundo. Kung paanong nagpatawad ang ating Panginoon sa ating mga kasalanan, maging maging gawi din natin na tayo may kakayanang magpatawad sa mga gumawa ng kasalanan sa atin. Amen? Praise God. So, dito sa 1 Samuel 15:22, sabi dito, has the Lord as great delight in burnt offering? Tingnan niyo po ito ha. Sinabi po ito ni Samuel, si Prophet Samuel kay King Saul. Ano po? Sabi po niya dito, as the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices. Pero sabi, as in obeying, ha? Sa usapin na pagsunod sa boses ng ating Panginoon. Sabi, manatili kayo. Anong sabi? Ang pagsunod ay mas matimbang, no? Kaysa sakripisyo. Hindi mo pwedeng patsian ng mga sacrifices, ng mga givings, ng mga offerings ang pagkakamali mo. Hindi mo pwedeng bayaran, i-bribe ang Panginoon para magkaroon ka ng kaligtasan. Naalala niyo po? Ano po? Isa sa malaking religion na sumakop sa Pilipinas for 300 years. Ano ang itinuro nila sa atin? For the longest time, indulhensya. Ano ang indulgences? Magbibigay ka sa simbahan upang ikaw ay maligtas at madaling makarating sa langit. May pamasahe pala papuntang langit, which is wrong. No po? Tandaan niyo po, ang isang katuruan na pabago-bago, ibig sabihin, ito'y mababaw ang pundasyon. Kasi imagine niyo po, ang Bible, 2,000 plus years ago, yan na po yun. Nagkakaroon lang siya ng iba't ibang version dahil iba't ibang wika. Pero hindi po binabago ang Biblia. How come 2,000 years ago hanggang ngayon applicable, sharp, accurate ang salita ng Diyos? Compare to the temporary textbook, temporary books, mga ginagamit ng anak natin sa eskwelahan na kailangan palaging i-modify, na kailangan palaging i-revise. Why? Nagiging obsolete. Ang Bible hindi nakaranas. Wala sa karakteristik ng Bible ang maging obsolete. Ganyan po ang eternity o eternal impact, eternal truth of the Bible. Hindi mo siya pwedeng i-edit. Pwede mo lang siyang gawa ng bagong version. Kasi, for example, version ng mga lingwahe ng mga Ingles, ng mga Taiwanese, ng mga Chinese, no? Ng mga Russians. Di po ba? Version lang. Pero yung content niya, hindi mo pwedeng i-edit. Kanino ka hihingi ng authority to edit? He will not allow it. Walang magbabago, walang magdadagdag o magbabawas ng salita ng Diyos. Sabi sa Biblia. Amen? Hallelujah. Amen? So magandang hapon po, Ate Corazon Santos. Magandang hapon, Celinia Lanosa o si Ate Selena. At Imelda Ramos, si Pastor Imelda Ramos Villanueva, ang ating pong pastor sa outreach, diyan po sa San Mateo Rizal. Pagpalain po kayo nila kuya. Ano po? Diyan. Amen? So, indeed,
No? Indeed, if you want to experience the glory that shines in your life, loving His truth, walking His ways, living in obedience should be your life. Whatever happens, mahalin mo ang katotohanan. Anumang panghihina, lumakad ka sa kanyang paraan. At anumang tukso ng mundo, mamuhay ka ng may pagsunod sa Diyos. At dyan sa paraan na yan, mapapakita mo sa tao na ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa sayo. Amen? So mga kapatid, yan po ang ating pinag-aralan. Ang conclusion po natin, glory belongs to God. Wala na pong iba. Authority comes from the author of life. Huwag niyo pong bigyan ng authority ang nilikha lang. Okay po? Para baguhin ang salita ng lumikha. Anong ibig ko pong sabihin? Ang lumikha, may ibinigay po sa ating pamantayan, ang Biblia, ang salita niya. No person in this world can edit that standard. Walang pwedeng mag-refill o walang pwedeng mag-edit ng standard na yan. Hindi ibig sabihin na ginawang legal ng mundo, ito'y totoo. At karapat na. Not all legal are beneficial. Alam niyo po ba na ang pagkakasal ng lalaki sa lalaki ay isang sumpa dahil yan po ay palatandaan na hindi ka na magpuproduce. Ang generations mo ay mawawala na. And you have to open your mind and your heart. I'm praying to the Lord. Na po. And number one, life is a vessel of God's glory. Ang buhay ay, ano ba? Vessel o sisidlan. Na po. Sisidlan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hayaan po natin na tayo gamitin ng Panginoon. Yan po ang mensahe sa hapong ito, mga kapatid. Alam nyo, mabigat yung authority comes from the author of life. Amen? So, with that, marami pong salamat. At sana po, huwag namamanhi na po sa mga kaibigan natin na hindi pa natin napapasahan. Let them hear and be blessed about this message. This is not the message of Pastor Walter. This is message of God. Amen? Praise God. No? Sige po tayo magpasalamat. Father God, marami pong salamat. Sa hapong ito kami muli nagkatipon-tipon. Papasalamat po kami, Lord, sa iyong salita na ikaw, Panginoong Yesus, patuloy mong pinapaalala sa amin ng kaluwalhatian at kabanalan mo. Kaya mong gamitin ang aming mga buhay upang ipakita sa sanlibutan that there's hope. Kayang baguhin ng salita ng Diyos ang buhay na walang pag-asa. Kayang baguhin ng salita ng Diyos at ng iyong biyaya at habag ang buhay na wala ng pag-asa. Ang mga taong hindi na alam kung anong direksyon. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, sa lahat ng nakarinig, sa lahat ng makakarinig, Panginoon, set your spirit on them. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Maraming pong salamat sa ating lahat. God bless po.